Sabi ko nun, bakit dito para sa akin? Ako sa to quit po eh. Huy, Mare! Ano latest? Mga Marites! No, may bisita kami. Gwapo, magaling na rapper, singer, actor, host, marami pang iba. At eto na po, mga kaibigan, ating Unbettable Pro para introduce ang ating bisita ngayon. Yes, Dean and PhD. Bisita nga natin yun na napakagwapong recording artist, isang mahusay na upcoming actor for TV and movie. Lumabas na siya sa Caught in the Act. Huling Ulan sa Tagaraw. Ako si Ninoy. And now, bilang Drew sa MMFF entry ng JG Productions na When I Met You in Tokyo na napakasipag mag-promote kasama si Ate V at saka si Brother Yet Bo De Leon. Yeah. Walang iba kundi si John Gabriel! Hello po mga kamarites. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Should I say that? Magandang gabi po sa inyong lahat. Anytime. Magandang anytime po sa inyong lahat. Ngayon. At mag-enjoy lang kayo ngayong gabi. Ngayong anytime. Okay, yun na. Ngayong anytime. Simula mo na, Rose, chikahan. Sige agad ha. Wow. Sige, of course, para lang doon sa mga marites natin na viewers, no? Yes, Although si John, he's been in the industry na rin for quite some time. Yeah. And may mga na-mention na nga ni Ambet, yung mga ilang movies na nagawa mo. Pero doon sa mga hindi pa familiar kay John Gabriel, can you tell them, sino ba si John Gabriel? Well, ako po si John Gabriel, isa po akong actor and recording artist po na binamanage po ng isang batikang manager po. Sino yan? Napakagwapo pong manager po na to. Sure ka doon sa gwapo, Batikan, gwapo po ito. At saka payat, diba? Yan ang aking Daddy Wawi Ross po. Manager. Ayan. Sabi nga ni Ate Guy, aso lang ang hindi nakakakilala kay Daddy Wawi Ross. Diba? So, paano ka na-discover ba? Well, na-discover po ako kasi siguro 9 years ago na po, nag-message ako kay Daddy through FB. Okay. Sabi ko, gusto ko po maging artista. Ilan taon ka 9 nun? years ago? 9 years ago, siguro Ilan I taon was ka nun? 13 years old po, 14. Opo. Gusto ko po mag-artista, nag-apply ako sa kanya. Hindi po niya ako pinansin talaga noon time na yun. Kasi, Suplado. suplado po talaga, di ba? Pagkatapos nating mapag-usapan kanina yung Hindi ka pinansin. Yes, blind and then items, ano po, 2019, ayun na po, nakita niya ako sa FB. Scroll lang daw siya and then nag-message po siya sa akin. Tapos, in-invite niya ako sa office niya para the usual po na titignan ka and then, ayun na po. Audition. Parang nag-audition po ako sa office niya and then, ayun na po. The rest is history na po yung nangyari po. Grabe sa social media lang pinadaanan. Bakit sa dami-dami ng mga, paano mo alam na manager siya sa FB mo at lang the age nakita? of 13 din. Oo. Well, meron po kasi talaga akong tito na dating taga That's Entertainment. Sino? Dati. Si Jimmy Figueroa po. And Jimmy Figueroa. yes po. Tito ko po siya and then common friend din siya ni Daddy Wawi. Tapos, nirefer niya po ako na John, i-message mo si Daddy Wawi. Ganito. At parang nabanggit niya rin sa akin during that time parang hindi na po nagmamanage si Daddy Wawi. Tapos naglakas loob lang po ako. And then nung bumalik na po siya sa pagmamanage, sobrang swerte ko na nga po nun kasi saktong pagbalik niya sa pagmamanage, tsaka niya ako hinawakan po. Kasi ayun na po, rest is history na po. Pinapirma ko kontrata and then up until now, siya pa rin po nagmamanage. May mukha, may magaling May mata. May mata. May mukha tuloy. May mata. Babakil ako niya. May mukha naman talaga siya. Wala mukha yan si Daddy Wawi. May mata. May mata sa pagtitingin. So you've been in the industry for kung 2019, 2021, 2022, 4 years. 5 years na. Pero kasama pandemic na dun pero nung nag-start ako as talent po talaga. Yeah. Nagta-talent po ako sa mga kilalang teleserye rin po, ng iba't ibang channels din po. Wala sa simula rin. Wait lang, bago ka makapasok kay Daddy Wawi. Bago po ako makapasok kay Daddy Wawi. Ayun po, extra ako nun. And then one time, this happened po nung nasa teleserye taping po ako. Nasa tent lang po ako. Ay, nasa tent. Nasa labas lang po ako. Naghihintay po ako ng taping. Kasi usually po, di ba, end-to-end, 24 hours po ang taping, di ba? Nakahiga ako sa karton nun eh. Karton talaga. Kaya parang gusto ko gawin story. Karton. Di ba?
Well, nangyari pa naman po siya sa ngayon, hanggang ngayon po yung sa mga nagsisimula pa lang po noon. Sabi ko, hindi naman po ito iba sa nangyari sa akin din before. Naranasan ko rin po siya. And then, sabi ko sa sarili ko, isang araw, nandyan din po ako sa tent na yan. Sabi ko kasi nakikita ko yung mga artista na sabi, ano kayo meron sa tent na yun? Bakit parang lamig-lamig naman doon? Parang may aircon. Tapos, sabi ko, isang araw. Andyan din ako. At nangyari na po naman po. Naranasan ko na rin po. Samantala yung mga nasa tent, isang araw dyan ako sa loob ng bahay. Isang araw, luluhod ang mga tala. Pero Jan, buti hindi ka nag-give up. Well, ang daming times ko rin po na gustong mag-give up din talaga na sabi ko, baka hindi para sa akin. Nanghingi lang po ako lagi ng sign kay Lord. I always pray po na sabi ko, Lord, kung para sa akin talaga to, bigyan niyo po ako ng sign naman para tumigil na po ako sa gantong track ko na ginagawa. And then, ayun na po, Daddy Wowie binigay yung sign po sa akin nun. Kaya thankful po ako na napunta po ako sa company ni Daddy Wowie na na-discover niya ako. And all, yun po. Tapos nag-pandemic pa. Actually, yun ng pandemic po talaga. Kasi kala ko, magsa-start na eh. Hindi, nag-pandemic. 2020 nag-pandemic. Actually, swerte ko po ng tito kasi biruin niyo po yun, pandemic pero nagkaroon ako ng record. Yes po, sobrang swerte ko po sa manager ko talaga kasi sino bang magkakaroon ng work po ng pandemic? Lahat po ng walang nagsushoot ng po, 'di ba, ng face to face. Lahat through dito, cellphones, online lang po. Opo. Hindi na yun, sabi ko swerte ko naman na nakapag-record ako kahit amidst of pandemic po eh. Well, sobrang higpit naman po nun talaga. May swabbing ka, even yung mic, may balot ng something. Tapos yung nilaunch po niya po ako nun with Joaquin Domagoso nung time po na yun. Swerte ko na rin po nun kasi hindi ko lang po naging katrabaho si Joaquin. Naging kaibigan ko pa po, naging best friend ko pa po si Joaquin talaga. Wow. Well, ito po, may kwento pa po pala ako. Yes. Amidst of pandemic din po, yung medyo nagluluwagan na pwede na makapag-shooting. There's this movie po na dapat gagawin ko together with Joaquin Domagoso and Tita Lotlot, si Tonton. Yung That Boy in the Dark po. Na naging international yan. Oo, naging international. Yes po. Pero nung time na yon, nagkaroon po ako ng COVID that time. And then sabi ko, parang ang sakit naman. Para sa akin ba talaga yung As in, nakakulong lang ako sa kwarto nun na umiiyak ako. Sabi ko, sayang naman yung pagkakataon na nawala sa akin eh. Di ba po? So sabi ko nun, bakit hindi to para sa akin? Ako sa to quit po eh. Sabi ko, parang gusto ko na mag-message kay daddy na iyak ko. Gusto ko mag-message kay daddy nun na ayoko na. Pero hindi mo ginawa. Hindi. Kasi sabi ko, baka pagsubok lang to eh. Hindi pa talaga to yun. Diba? Parang at pagsubok nararamdaman ko pa rin po eh kasi sobrang naghinaya po ako. Paano mo natanggap yun? Well, Daddy Wowie, pinalakas na po rin ng loob ko. Baka hindi para sa yung movie, pero marami pang iba dyan. Yun sinabi sa akin na tumatak po sa akin. Tapos ngayon nga, di ba? Yeah. Puriin mo, di ba? Sa dami-dami ng sa dami-dami ng mga kagaya mo, nangangarap din. Yeah po. Vilma Santos, Christopher Del yung kasama mo. Yeah, sobrang blessed po talaga. Ako yung feel ko talaga nung nalaman ko na part po ako ng pelikula eh. Kasi sabi ko, nabraso ba si Daddy Wowie dito When I Met You? Pero you deserve it. Kasi pag nakikita ko po mga kamarites, ang sipag-sipag, kung gaano kasipag si Ate V at si nakikita ko rin yan. Parati siya kasama. Ate V. Parati siya kasama. In fact, yung mga ibang co-stars, wag na, with all due respect sa kanila, baka busy sila sa ibang si Jan talaga ang parating kasama nila. Nakakatawa naman kasi nga, alam mo naman yung mga manonood, di ba tinitingnan ko, ba't ang sipag-sipag niya? Ano kaya meron sa pelikulang yun? Diba? At ano ba meron sa pelikulang yun? Sa'yo, ikaw? Ako po sa akin po, yung role ko po doon, pinsan po ako doon ni Cassie and pamangkin po ako ni Ate V sa pelikula po ngayon. Kaya sobrang naging blessing na rin po talaga sa akin yung pelikula yun kasi nakatrabaho ko po sila sa isang napakalaking pelikula. And then, nung time po na yun na tinanggap ko po yung project din, tinanggap namin ni Daddy, together with Daddy, graduating na po ako ng college eh.
Actually, So, kagagraduate ko lang din po. graduated ka na. Kagagraduate ko. Yes. Oo, di ba? Anong kurso yan? Cornet. Po? Anong course? Tourism management po yung tinapos ko. Taray. Scholar. At least, natapos niya. Oo. Yes. Kasi doon sa movie sinasabi, pamangkin nga siya ni Ate V. Yes po. Si Ate V kasi Such Japan, hindi lang love story. Yeah. May istorya ng parang nakasandal sa kanya yung Pamilya. na OFW, ganyan-ganyan, umaasa. May ganun ako opo. napanood sa full trailer Kakaiyak. At may tinamaan ng sakit si Ate V. Diba doon sa movie? Yun. Pero may mga eksena ka with Ate V dito. Well, ganito po kasi yan Dalawang ano po siya dalawang setting siya. Isang Tokyo, isang Philippines. Nasa Team Manila po ako. Team Philippines po ako. Nakakausap po si Ate V. May eksena kami. True po. Green screen na cellphone, backlight. Nagtipid yata, Daddy Wowie. Producer mo. Hindi, ganun talaga yung ano niya. Yun talaga. Pero kasi, yun nga po, parang 80 to 90% ng film shoot sa Shots in Tokyo. Japan. Shots in Japan, po. Japan. And then, yun nga po, pagdating nga po nila, meron mga additional sequence kaming ginawa po. Opo. Kaya, sabi ko, uy, meron pa pala. Kasi kala ko po, doon na ako matatapos sa ilang eksena ko. So nagka-eksena pa kayo dito? Nagkaroon pa po ng eksena po na additional sequence. Kumusta si Ate V? Nung una ka nakita, nung una mo siya nakita. Nung unang nagsalita sa'yo, binati ka. Sobrang welcoming po talaga ni Ate V. Sobra as in po. Parang, nung pinakilala po ako na na ako si Drew sa film po. Parang sabi niya, "Hi John, ikaw pala yung pamangkin ko doon." Kilala niya po agad talaga ako, tapos niyakap-yakap po niya ako noon. So sabi ko, ay, grabe naman, nakakakilig. Biruin niyo po, isang Vilma Santos po yung iyakap sa akin ng, di po ako nag-initiate ng gano'n. Siya po talaga yung nag-initiate. Sabi, wow, nanginginig po ako noon ng time na yun. Sabi ko, wow, isang veteran actress na pinapanood ko lang po ito Kaya, sabi, kilig, tuwa, sobrang welcoming niya po Madrama ba yung role mo ron dito? Well, medyo madrama. Pero ang role ko po dito kasi parang free gay ako na happy-go-lucky ako. Yun po yung role ko doon na protective sa cousin niya, si Cassie. Kasi kami dalawa lang po yung magpinsan na magkasama lagi At ang tatay ni Cassie dito, si Aigan Man. Si Kuya Gabi. Si Kuya Gabi Aigan Man. Huwag niyo kasi Cassie tsaka si Darren. Yan po, hindi ko po alam. Marites mo sa atin. Total naman kasama sa movie yung dalawa. Marites ko na po. Basta ipapag-guess din namin dito yung basta. Ano? Tinanong mo? Anong napansin mo? Anong mga na-observe mo? May nagko-coach o may hinimatay ako narinig? Hinimatay. Sabihin ko ba yun? Oo. Okay na ba sabihin ko yun? Na ano? Ano ba yun? There's this po Baka naman eksena lang yan hindi but real po siya na nangyari. Kasi hi. Tapos na movie. Hindi po, during the shoot po. During Hinimatay the shoot. si Cassie. Hinimatay siya sa tent po namin. Nagulat po kasi talaga ako nun. Kasi nasa tabi ko siya Okay. Then nagko-phone lang ako, ako sa chair. Tapos kumakain siya. Actually sobrang hyper niya po that day. Tapos nung kumakain siya, kala ko stretch lang siya. While she was stretching po, napansin ko, ba't pabagsak ng pabagsak? Sabi ko pa nga po uy, grabe, ang ganda naman ng stretching mo kasi sobrang stretch. And then nung bumaba na, uy, hindi na pala stretching yun, sinalo ko po siya. Sinalo ko siya. Buti na salo ko po siya nung time na yun kasi kung dire-diretso talaga yung tugba niya. Babagsak siya. Bagsak talaga as in po yung ulo niya. So, Basag yung ulo niya talaga kapag ano nangyari daw doon? Baka sabi po, meron kasing si Cassie parang sa sobrang pagod. Na sobrang sa kadi-gym, baka nagda-diet din, no? Yun din po. Isa rin po yan Tapos, pag ko po sa kanya, hawak ko po siya hawak ko siya, tapos pagsisigaw po ako sa loob ng tent. Tulungan niyo ako. Oo naman, di ba? And then, buti na ayos. Yes, opo. Tapos pagdating niya sa taping ng susunod na shoot namin, ang laki ng bukol ni Cassie. Even nasa loko po siya, nag-impact pa rin pala. Opo. Ewan ko siguro, talagang yung fall pa rin po niya So, nasa si Darren. Hindi siya kasama na. Wala siya sa tent.
Nandun sa tent. Andun po si Darren Cut. Okay. So, paano naayos yun? Kasi hinimatay. Ano yung first aid na ginawa? Alam mo, I really love Daddy Wawi to be part of Marites University. Hindi dinala sa ospital. Paano siya? Sinugod po agad sa ospital. Sinugod sa ospital agad si Cass. Kasi, syempre emergency na po. Ano po. Nung una first aid, kala pa po parang magiging okay pa. Then, tinawagan nila si daddy niya, si Mr. Zoren. Tapos sabi, dali na agad sa hospital. Tinakbo po agad. And then, meron pa pong ilang sequence kami natitira ni Cassie nun, na the next day na lang sinut. Pero sinut po yung isang natitira eksena ko na lang, tapos pack up na po lahat. Yun na po. Tinapos na yung araw. Ganun pala yung nangyari. Meron pala gano'n. So, anong findings nga? Malamang, over fatigue. Over fatigue. Ayun yung parang pinaka-findings ng over fatigue. Ba't si Darren hindi niyo tinawagan nung time na yun? Nandun siya sa tent. Nandun ba? Bakit hindi niya? Hindi niya sa Hindi siya nasa law. Oo. Opo, pinantahan niya na lang siguro. Hindi, malayo po si Darren noong time na yun. Ikaw ang pinakamalaki. Ako pinakamalaki. Kasi ito po si Cassie. So, nagpanic din si Darren nung nakita. Opo, nagpanic din po siya. Anong ginawa, Daddy Wawi? Lumapit din po agad siya kay Cassie noon. And then ginigising namin si Cassie. Cassie, anong nangyari sa'yo? Parang gano'n po, anong nangyari sa'yo? Tapos, ayun, talagang... Binuhat na ni Darren. Hindi. Ikaw pa rin ang nagbuhat. Ayun nga po. Ako nag-ano sa kanya hanggang sa support, nakasandal lang sa seleksyon, nasisigaw po ako ng time na yun. Tulong! Bale, malaman namin pag guest ni Darren dito tsaka ni Yes. Ako, niligawan namin yun, no? Anyway, tatanong ko lang, since nakakasama nga niya si Ate sa mga promo, Pampanga, Cebu, etc. Kumusta naman yun? Kasi parang bago kay Ate V2 Alam mo yun, nag-mall show. Hindi po ba nag-mall show that scene? Nag-mall show, pero nung nag-uumpisa pa lang siya. Iba. Ngayon, nararanasan niya to ngayon social media, mga vlogger, mga podcast interview. Ay, alam niyo po, sobrang happy siya. Kung pag nakikita ko siya, lagi, asipag po talaga Tito V. Actually, parang si Christopher pa yung magrereklamo Kasi hindi sanay si Boyet sa ganyan, di ba? Correct. Kasi nung araw pa nag-promote, studio ang bahala. Birang-bira si Boyet. Tapos yung makikita mo sila, nakikihalo, tapos nakikivlog, TikTok, lahat. Super saya rin po nila kasama talaga. Di ba? Tapos may nakita pa ko eksena, sinampal-sampal ka ni Ate. Nirenak nyo yung akala mo lang, wala. Actually nga po, nahihiya nga po kung i-approach si Tita Binon kasi gusto ko po talagang gawin. Masampal po talaga ng isang Vilma Santos talaga. Kasi sabi ko, hindi man tayo po nakapag-eksena ng face-to-face sa personal, sampalin nyo na lang po para sa TikTok video. And then nangyari ako po. Nasampal po ako ni Tita B. Sabi ko, wow, ganito pala yung pakiramdam. Anong feeling na masampal ng isang Vilma Santos? Anong feeling na masampal ng isang Vilma? Hindi po yung sa yung masampal lang po pero yung nagbigay po siya, nag-give po siya ng ng acting niya. Totoo yung pinakita niya. Actually, every acting ni Tita V, bayad po yun di ba? And then ginawa sa akin for free na masampal niya po ako. Kala nyo lang, meron. Ikaw na dyan. At bilang pahabol pa din na tanong, bukod sa sipag ni Ate V, napakabongga rin ng mga producer. Opo. Sobrang mabait. Narinig ko, parang pag masusundan ito, kasali ka rin sa gagawin nilang next movie. Diba? So, ibig sabihin, nagustuhan ka nila. Yes. Okay ang pinakita mo. Pero dyan, you've been in the industry for almost 5 years. Opo. Almost 5 years po. So, ano pa yung mga pinapangarap mong gawin, pinapangarap makasama? Opo. Ano mo nakikita yung career mo? Anong gusto mong makita? Well, kung ako naman po tatanungin. Ikaw na nga tinatanong. Hindi na si Daddy Wawi tinatanong namin. Ikaw na. Go. Ayun nga po, gusto ko siyempre po makita yung career ko po na maging successful din po in the future. Tapos, kahit hindi man ako laging bida o kahit support po okay na po sa akin yun Pero kung meron pa pong mas higher pa po na ibibigay sa akin, kung ano po ibigay sa akin, I'll go for it po Bongga. Yun po yung ko lang talaga, moto ko sarili ko, go for it.
kahit small roles or big roles, walang pagkakaiba, role pa rin po yan, di ba? Kung tagay mo si Yorme, sa edad niya to, di ba? Ang Correct. benta-benta. Diba? Totoo. Pero Yorme, ang benta mo ngayon, di ba? Who would have thought, di ba, na from politics magiging Pagbalik mo sa showbiz, sobra tanggap siyang ka. winelcome na. Yes. Sobrang Kaya- in demand po ni Yorme. Oo. Pero sino yung mga gusto mo pang makasama? Maging leading lady rin, given the chance. Well, sa isip-isip ko lang po, wala pa naman po kung gustong, as in na specific, kung sino man pong ibigay sa akin na leading lady. And then, Pero dapat may specific eh. Dapat Oo. may specific. Kahit man lang yung mga showbiz crush Oo. dyan. Oo. Kapuso, kapamilya, kapatid. well, sa kapuso. Oh, kapuso. Gusto ko po talagang eksena po dun or maka-love team man. Si Kaylin Alcantara po talaga. Ay, Si Kaylin. okay. Oo. Medyo medyo negang imahe ngayon ni Kaylin dahil maldita daw ang dating. Oh, Daw well, ha? Di umano. Yeah, Gusto ko well, pa rin yung ganon. well, sa akin naman po trabaho. Trabaho. Hindi ba na mag-uusapan ni Cassie si Kaylin? Hila? Ha? Hindi mo ba natanong? Ba't sila nag-unfollow sa isa't isa? Wala naman po kasi ako wala tuloy ako masabi. Pero, ayun nga, so si Kaylin ang gusto mong makapareha if ever. She's a great actress po eh. Kahit In fairness may mga naman. issue po ngayon, sabi ko, ang galing. Kasi nung bata pa po ako nun, tas bata pa rin naman po siya nung nanonood ako ng mga teleserye na nun. So bata pa lang, pinanunod mo na si Opo. Kaylin. Annalisa pa lang yata. Annalisa, di ba? Tama ba? Lisa. Yeah, Nakasama sa kabila ba Sa ano po? kabila yun. kabila Yeah. Si Blight. Nagsimula kasi yun siya po, sa ABS. Annalisa kasi Sanjo nga ang tatay nila doon. Ayun na. Oo, raw, di Sige, ba? go. Ayan. Anong gusto mong Oo, tanong? baka nabalitaan namin na willing ka rin magkubad sa movie. Diretso na ang tanong ni Dean. Oo, di ba? Talagang magubad? Willing ka ba As in pang Viva Max? Yes. Ano daw? Well, I'll go for it po eh. Kasi Ay, sabi ko, naman pala. nagtitraining naman po ako for something din eh, na kung may darating man eh. Ready naman po ako anytime Training maghubad for eh. something? Hindi, nagtitraining ako ng body ko. Okay. Para something if ever man may dumating na hubaran na eksena Oo. or merong ibigay sa aking role na sexy, para go lang po ako ng go po, diba? Oo, wala mo problema. Doon sa nagagawa na kaya. Ayun na. Ay nako. Merong sayo-sayo na nakita ko yan kasama si Daddy, bigay mo yung picture para lalabas dito. Oo. At saka yung nagsasayaw si Pops Fernandez. Na kaibigan ni Daddy Wawi. Tapos may picture, may sayaw-sayaw dito. Ang tigas ng katawan. Wala naman siyang wait arte. lang. Wala siyang arte. Baka diba? naman gusto din marinig ng mga marites. Ang, di ba, naging recording artist. Oh, wow. Oo nga. Baka naman pa-sample dyan ng, Oo, acapella. ng iyong kanta or yung Correct. single. Well, meron po akong kanta na Big Boys. Kasama ko po si Joaquin Domagoso doon. Okay. Ito, no, sige. Pelikula to, diba? And then, Oo. ayun po yung team song ng film namin. Yung gagamitin po namin, yung Big Boys na Sige nga. Parinig na-record mo na namin. para makausapan na namin tungkol kay Joaquin. Alright, sige ba? Friend na. Sige. Sige ba? Yo, what up? What's your name, baby? Kilalanin ng big boy ng Pinas. It's me. Puso ko'y dumadagong-dong sa tuwing ikaw ay makita at makapiling. Lalo na't pag ika'y parating, gagawin ko ang lahat para lang mapansin. At kahit marami nagpapasikat sa'yo dyan, ako ang dapat mong piliin, dapat mo na abangan. I'm a big boy. I'm a big boy. Big rap pala yun. It's a rap song. It's a rap Oo, song. yan yung tayong movie na balita natin din at saka PhD. Nabili na ng GMA. Wow. Alam mo naman si Daddy Wawi. Oo, di ba? Gumagawa ng pelikula. Pero next year palalabas siya, nahawakan natin yan. Oo, Yes. diba? Baka lang, Thank you. sure ka ba? Oo, yan. Wala na-hold up na natin siya. Sabi na hahawakan daw. Sure ka ba? Yes, bibigay sa akin Baka yan. mamaya, itsapera ka. Nasa GMA na. Yung premiere na. Ay, nako. Diba? So, yun na. Pero, So, sabi niya, di ba, si Joaquin ay Oo. naging Oo. BFF niya. Paano na-develop Paano yung yung friendship? Hindi, ayun. Pero, Paano nangyaring friendship niya? well, sobrang vibe po kami every time na magkasama kami.
We always go out po eh. Inglesero. Alam mo si Si Joaquin, English po eh. Kaya natin si Joaquin, bigla na pa English. Pero hindi naman boys love ito. Hindi. Boys love. Diba? Parang boys night out, lagi po kaming lumalabas. And then, lagi akong pagpupunta sa bahay niya, doon ako natutulog minsan po talaga. May kwarto ka na doon, may sofa po ako doon. Aray. Yun, tapos yung massage chair niya, yun yung pwesto ko lagi. Diba? Mahusay talaga tong manager. Magaling Totoo nga po, si Joaquin nagpo-force sa akin na lagi ako mag-English eh. That's good. Lagi niya akong pino-force mag-English. Let's all welcome now your BFF, Red, na Inglesero talaga ng bongga naman, na napakagwapo. Best actor din ito na sobra. Si JD Joaquin Domagoso! What's up, brother? Umupo ka na dyan, bro. Sobra naman kayo sa akin. Grabe. Bagong gising yan, Ito yung ambush kung ambush talaga. University. Sobrang la naman nun. Thank you so much. Bagong gising. Kanina ka pa niya kinikwento, pinagmamalaki eh. Parang sa yung friendship. Sobrang love ko yan. Brother from another Alam mother. niyo po ba, sa totoo lang, every time na may show kami, dito alam ni Daddy Wawi, meron po siyang malaking TF, binibigyan niya po ako ng TF niya. So yun na nga. Lapit lang ako. So pag may event at may TF na mas malaki TF ni Joaquin, binibigyan ka pa? Opo, totoo. Lagi niya ako Kasi binibigyan. para fair lang, kasi both kami ni John naghirap that day para gawin yung set na yon, diba? Katuwa naman. So I feel like same yung dapat bigay sa kanya, same dapat bigay Deserve din yun. Wow, iba. Grabe, sobrang love po. Sobrang love ko to eh. Ha? Oy, natouch ako doon, Joaquin. Diba? Pero pantay pa din natin binibigay si Daddy, diba? Oo naman, bro. Dapat daw mag-share ka na rin. Ano meron kay John na naging malapit kay sa JD? What made you click? Honestly po, kasi magka-vibes naman talaga kami since before pa eh. Tsaka parang siya lang yung nakaka-understand din ng mga bagay na hindi ko pwede sabihin sa iba. Like, siyempre may mga showbiz dyan na plastic lang. Si John never naman naging sa akin ganun. Love you, brother. We've always helped each other out, and even remember like speaking English. Diba? Ako kasi magaling ako mag-English, si John magaling mag-Tagalog. So we switch. He teaches me Tagalog, I teach him English, ganun. So nakakatulong talaga sobra. Nakakatuwa. Natutuwa ako sa inyong dalawa. Pero John, honestly, ba't ka nag-pass? Talaga rin sa ito ang bit yun. Kanina ko kasi nagka sila sa Family Feud. Yung cast ng When I Met in Tokyo. Nakuha niya yung top answer. Tapos, ba't ka nag-pass? Natalo tuloy. Magpapaliwanag ako. Sumagot ka lang kahit ano, hindi ka sure, baka mamaya. May tactic din yun eh. Tactic siya ba? Pero kung yun pala may chance na hindi ma-ibalik. Exactly, yun po yung ginawa ko nun. Kasi sabi sa akin ni Derek Romel nun, tsaka ni Kuya Gab nun, nagtanong ko sa kanya, ano guys, go tayo? Sabihin nyo lang, signal lang or pass tayo. And then, silang tatlo, nakaganon. Okay, pass. Okay. So, Still, 100 points. Ay, isa ba yung... Hindi. Binti ba? Alam niyo po ba sagot niya ron? Manok? Anong manok? Hindi, kasi di ko nagigets yung sinasabi nila eh. Parang they were pointing at like this, gano'n. Akala ko talaga chicken or Hindi something. talaga, alam mo talaga yung binti. Legs. It has to be the exact words. So, hindi ko nakuha. Kalorks. Pero alam mo, itong mga bagay na to, hindi to alam ng ating mga kamarites. Lalo na kay JD o yung pagkakaibigan na meron kayong dalawa. So, I'm sure maraming may inspire dyan. Nakatulog na rin sa bahay ko to. Lagi po na. Nasa massage chair. Wag naman bigyan ng mali siya ng mga iba, ha? Pinangungunahan na namin. Actually, pag madami, kinukuskus ko din. Grabe na takbo Pag hindi nga po niya abot, ako na umahabot eh.
Pero nagkasama na kayo sa isang movie, di ba? Yes, many times. Many times. Actually, Marami na. Hindi lang one movie, ilang movie po yung pinagsamahan na rin po. Paano kayo nagkakatulungan? Especially award-winning actor na itong Hindi kasi kahit sabihin nyo sa akin award-winning, natulong din po ako ni Direk Adolf para makuha yung award na yun. So, hindi lahat palagi sa set na sabihin ko best actor ako. So, minsan talaga, kuha ako sa mga co-actors ko, ng energy. So, best thing talaga pagkasama ko at kilala ko din yung mga ka-eksena ko. Kiklik kayo. Well, actually, pares po kami. Lagi rin po ako nagtatanong sa kanya, bro, okay lang ba tong acting ko? Ganun. Parang... Diba pag matapos ng scene, okay ba to? Oo, ganun po. Napanood Okay mo? ba? Gusto yung shot? Ayan, maraming kinukwento yung manager niyo. Oo, may mga side comment. Side comment, di ba? Oo. Diba, ano tuloy? Hindi ko naintindihan ano sinasabi. Si Daddy Wowie kasi, hindi lang siya manager, artista na rin yan. Yes! Actually po, kulang na lang po umarte siya sa pelikula. Hindi po ako nagagalit sa mga awards. Super thankful ako sa mga award-giving body nagbigay nun. Pero syempre, yung pressure na masustain ba yun or ano? Syempre nakakatakot yung lagi kong iniisip. Paano pa kaya maging the best para sa inyo lahat? Kasi yun na yung nakalagay sa pangalan ko eh. Award-winning best actor. Yes, totoo naman. It's working right. Diba? May tanong pa ba kayo? Total nalito naman na si JD. Hirita na rin natin. Kumusta yung inyong bago mong teleserye? Yan. How was it? Kailan siya e-ere? How was it? Lilith Matias, attorney at law, is gonna start airing probably around either January, February, or March. Oh, malapit na. Okay. Malapit na. And almost done na po kami sa mga taping namin. I think there's almost 3 weeks left. 3 weeks sa script. Kumbaga, so madami pang time. Ang ganda po ng story namin. You're gonna catch me around week 3, week 4. Doon ako mag-open ng mga character ko. Kasi, syempre, ang main actor, main story natin is si Attorney Lilith. So, legal to. Mga about mga legal So, I learned something then recently. Yun pala, if you want to speak Tagalog in court, kailangan mo pa magpaalam sa judge. Kasi yung mga terms lahat ay nasa English. So kung gusto mo talaga kaya may mga scenes doon. Paano kung hindi talaga magaling mag-English yung nasa Hindi pwede pag Hindi, kasi yung abogado ang magsasabi. Oo, di ba? Tsaka nasa batas din, madalas naman yung nasa batas, puro English, right? Totoo naman. Totoo. So, kaya ganun po siya. Kasi baka may magkaiba pag ginamit nila yung Tagalog or what. So, anong role mo dito? Ang role ko dito is ang isang prominenteng anak ng mayaman. Lawyer yung papa ko. Actually, yung lawyer, Lloyd, Tito Lloyd Sarmiento. San Martino. Lloyd San Martino. Super big time siya. Ang dami niyang advice para sa akin. Pagkakawaw ni Naalala ko kasi si Lloyd nung kaidara niya si Lloyd. Si Rita Avila, mami ko. Sobrang bata pa. Naalala ko lang sa kanya. Ang gwapo na maputi. Super saya talaga ng taping namin. Kasi ako yung character ko, akala ko ganito lang siya, simple lang siya. Pero as the story goes on, medyo mahirap-hirap din ang pinapagawa sa akin. So, happy ako na hindi lang ako ginawang pampogi lang. Kasi syempre, as an artist, as an actor actually, as an actor, I want a role, more challenging roles na hindi lang ako magpapakute or smile lang palagi. Kasi there are other things na kaya ibigay ni best JD. Actor ka na nga lang ilang beses. Anyway, last na lang. Since ilang days na lang ay Christmas na! Ano ang inyong mga plans this Christmas? Yan. At saka syempre, New Year na. Ilang days na lang din. And pahabol na din ang tanong, paano mo na tinutulungan ngayon si John na may MFFF entry na bago yung Christmas, sagutin mo muna yun. Sharing po ng mga posters, ganon, like, comment. So, never pa ako kasi in-invite nila ni Daddy at ni John para pumunta ng event. Ay, grabe Ako pa naman big fan ni Ate Vilma kaya. Hindi, pero okay lang. Endorse mo na lang. Pero parang na-attack ako. Hindi, pero super happy ako kay John na, thank you, brother. bro, first mo, diba?
ba? Or second na? Second na, di ba? Saan nakita ka ba ng bagong artist na 2 times na already sa Metro Manila Film Festival? Katulad ng brother ko. Ay, huling-ulan sa Garaw. So, I'm very proud for him kasi he gets to showcase his talents to a bigger and wider audience. Kasi when you know naman it's Christmas time, yan yung time manood ng movie, pumunta ng sinehan, ganon. So, swerte mo brother talaga. Thanks you, brother. Thank you. At doon sa tanong ni Rose, Yan, anong plans niyong dalawa ngayong plans. Christmas? Siyempre, may individual plans naman. Kasi may plans po kami ng family ko mag out of town dito sa Philippines kasi magbabalik ba rin ako sa work kaya mas pinili ng mommy and daddy ko, both of them actually, since they're both busy, dito lang tayo muna sa country. Si Yorme din, meron din may mga daily. taping din, daily, every time. So, I think either Baguio, Batangas, or Pampanga. Tara. ikaw ba yung klase na nagbibigay ng mga, nagbabalot ng mga regalo para sa mga inaanak, loved ones, ganyan? Or cash mo na lang na binibigay? Well, there was a Christmas na super giving ako talaga. I think I bought a lot of people presents. Pero after that year, para napansin ko wala naman masyadong gumamit ng presents ko. Kaya tayo magaling pumili. Yung pillows na binigay ko, tinatabunan lang, gano'n. Punta ko dun sa bahay ng cousin ko. Asan na yung unan yung binigay ko, nakasabi. Si Daddy Wawi, ano ba binigay mo? Ginamit ba? Bags, grabe ito. Kaya naman pala. Si Daddy Wawi, hindi yan mahilig sa mga watch, ganon, shoes. Gusto niya lang lahat bags. Original pa. Si Jan naman, Si Jan, plans. Christmas plans. Well, meron na po nakaplano talaga na sa Christmas nga mag-ikot kami ng buong team ng When I Met You po. Of course. Kaya busy rin ang Christmas po. Tama. Magte-theater tour po kami. Pero sa family ko naman po, sasalubungin namin siyempre ang Christmas naman po. Parang bisperas ng Pasko. Yung, Manila rin. Noche Buena. Noche Buena. Dito sa Manila lang po. Hindi sa New Year, same din po. Ganoon din. So, batiin nyo ating mga kamarites ng Merry Christmas. At i-promote nyo na rin. Ikaw, yung series mo. And then si Jan sa movie. Ayan, mga kamarites, I hope you guys have a wonderful Christmas this year. And of course, a Happy New Year. So bless everybody for more blessings to come this upcoming 2024. This wonderful year na sana walang gera, sana walang away, at sana okay lang tayo lahat. Walang lindol, walang bagyo, walang baha, at wala pong love Wala lang. magkasakit. Walang magkasakit, namang syempre. Kasi kakagaling lang din natin sa COVID. And sawa na rin ako na pinapa-block tayo to see each other, diba? So I really hope this upcoming years to be the best for everybody watching right now, especially to our viewers, mga kamarites. And please catch my film next year and my TV show. Kaya don't forget, Attorney Lilet Matias, either February, January yan or March. Pipili ako ng date, tapos chat ko kayo. Siyempre babalik si Jay. Ito pala number ko, 096. Kaya sinabi ko. And the big boys coming out next year. Finally. Pinaghirapan namin yan yun last year pa lang. At Hiwaga, oh my gosh. Pala Hiwaga, meron yung Hiwaga. Ang dami pala Ang dami pala, no? Parang nakakalimutan ko na din. And kay Hiwaga, under direct Vince Tanyada, one of the best directors ever in this country talaga. Ayan po. Yes, Jan, ikaw naman. Ayan, hello mga kamarites. Inimbitahan ko po kayo na sana panoorin nyo ang aming pelikula na When I Met You in Tokyo. Showing na po this December 25, 2023. Kasama ko po dito ang the star for all season, Miss Vilma Santos, and the Philippine Drama King, Mr. Christopher De Leon. At iba pa pong mga artista kagaya ni Cassie Legaspi, Darren Espanto, Kay Bautista, Gabi Eigenman, at Tito Pip. Tsaka si Tita Lynn Cruz, kasama po namin sila. Si Kakay B, kasama po namin. Tita Lotlot. Tama, okay. Pwede ba ako makasama? Miss Gina Alahar. Ayan. Magkita-kita po tayo. Bro, sumama ka sa akin sa parade. Kahit nandun ka sa floats, okay lang ko yan. Sama ka sa float. May aircon yung float namin. Okay. Ayan, brother, ito yung brother, gusto ko I love Daddy Wawi gusto ko talaga talaga. magpasalamat talaga sa'yo, brother. From the start po talaga. Hindi niya ano ba to? May director! Director dito. May gusto mo kami, may over dito. Alam mo, na-increase ko talaga si Daddy Wawi. Yung mga nanonood, sino salita na salita. Okay, Marites!
Ayan! Brother, so, brother, thank you so much talaga, brother. Sa lahat, brother. Sana Si Daddy mag-enjoy ka Wawi, ngayong Pasko. pasalamatan ninyo. At saka thank you, Daddy Wawi. Kulit mo, Sobrang- Daddy. Love you talaga. You're one of the best managers sa amin. Sobrang thankful po rin po kay Daddy Wawi. Kasi kung wala si Daddy Wawi, wala po kami ako. lahat. Kaya wala kami ni Bukin niya. Kahit maliit na ang komisyon niya. Okay lang sa kanya. Magbabalik po Marites University!